Mga ka-Vertusyo, bagong content po tayo. At sa video na ito, may sasagutin po tayo na tanong regarding commemorative coins. Ang tanong po ng isang viewer po natin ay, bakit nga ba mas mahal at mas mataas ang presyo ng mga commemorative coins na katulad po nito? Katulad nito, bakit mas mahal ang presyo niya sa market? These are commemorative coins. At yan ay sasagutin natin dito sa Vertusyo. Kung hindi pa kayo familiar with commemorative coins mga ka-Vertusyo, ganito po siya. Mga coins po ito na may normal value, released and produced by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwedeng 10 piso, pwedeng 5 piso, pwedeng piso. Ito ay may sariling value din po ito na tulad sa normal na barya. Pero ang kaibahan po dito ay yung design. At syempre ito ay nirelease on a very special occasion or event. Kaya po ito tinawag na commemorative coins. Hindi po ito kasama sa mga normal na release na mga barya na nakikita po natin at ginagamit sa Philippine currency. Ito ay tinatawag na commemorative coins. Ngayon, sagutin natin ang tanong na yon. Bakit nga ba mas mahal at mas mataas ang value ng mga commemorative coins na tulad po nito? Unang-una, sabi ko nga kanina, ito ay nirelease at produce ng Bangko Sentral ng Pilipinas, although having the same value with other currency. Ito ay ginawa at nirelease for a very special event. Katulad po nito, ang meron po sa commemorative coin na ito ay People Power EDSA Revolution. Ito ay may value na 10 piso, pero ang design po na ginamit po dito ay, or ang picture na nakikita nyo po dito ay People Power Revolution. Yan. So ito ay ginawa at produce for a very special event to commemorate it, to celebrate it again. Yan. So ito naman ay Bagong Bayani. Ito namang isang 5 piso na meron ako ay Leyte Landing nila MacArthur po ito. Ito namang isa na meron ako na piso ay ASEAN 50 2017. Tapos ito ay Antonio Luna. Tapos Andres Bonifacio, Apolinario Mabini. Pangalawang rason, iba po ang disenyo nito kung ikumpara po natin sa ibang Philippine currency na meron po tayo. Katulad po nito, 10 piso po ang value nito, yes. Pero iba ang disenyo. Kung ikukumpara po natin ito sa normal at regular na Philippine currency natin on 10 pesos. Iba po ang disenyo nito. So kung normal na 10 piso, nakikita natin doon yung ulo ni Andres Bonifacio at Apolinario Mabini. Ang nakikita po natin dito ay si General Antonio Luna. Yan. Kasi ito ay commemorative coin. Iba ang disenyo. Special ang disenyo. Pangatlong rason kung bakit po ito mas mahal kaysa sa lahat
dahil ito ay limited edition lang. Pag sinabing limited edition, ibig sabihin, ang pinakamarami po na nirelease during that special event of commemoration ay 100 pieces lang po. They are only allowed to produce and release 50 to 100 pieces ng mga commemorative coins. At ikakalat po yun sa buong Pilipinas. Kaya ito ay rare to find kasi 100 pesos lang po ang allowed dito na i-produce for that very special occasion or commemoration. Kaya po ito mahal. Pang-apat na rason mga ka-Virtusyo, ang commemorative coins po ay every 3 years lang po pinoproduce or nire-release ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Every 3 years, iba't ibang commemorative coins po ang nire-release nila. Depende po kung anong commemoration or event ng isang national hero or isang event sa Pilipinas ang gusto po nilang i-highlight during that time. Ito ay rare to find. Minsan lang po ginagawa at every 3 years lang po ito pinoproduce. Iba't ibang disenyo, iba't ibang feature na meron po sa coins. Every 3 years ang release ng mga commemorative coins. Panglimang rason, and I guess panghuli sa lahat ng rason kung bakit mahal ang commemorative coins, dahil nga po ito ay limited, ito ay target ng mga collector na tulad ko. So, ang ginagawa po sa mga commemorative coins na ito, which is ginagawa ko po ngayon, tinatago. It is a glory kasi sa mga collector kung meron po silang hawak na ganito. At syempre, ito ay mabibenta po namin ng mas mataas na halaga. Kung meron mang iba sa inyo na meron ding hawak na ganito, ibig sabihin may hawak kayong coin na mataas ang value at mahal po kapag kaibibenta po ito sa market. So, panglimang rason kung bakit mahal, dahil karamihan sa mga commemorative coins na ito ay hawak ng mga kolektor. Hawak ko. Ayan. Yung pinakita ko po sa video sa inyo, ito po ang mga commemorative coins na meron ako. Mga ka-Virtusyo, sa makapanood po ng mga videos na ito, kung may iba pa kayong alam na rason kung bakit mas mahal ang commemorative coins na ito kumpara sa ibang mga coins, i-comment nyo na rin yan sa comment section para alam ko din. Pero ang 5 na yun ang pinaka-highlight at pinaka-basic kung bakit mahal, mas mataas ang presyo ng mga coins na ito. Ito ay mga commemorative coins, mas mataas po ang value dahil sa 5 reason na binigay ko po sa inyo. Kung mayroon pa kayong alam, i-comment nyo na downstairs. And see you again sa next upload natin, sa next video. Okay? Thank you mga ka-Virtusyo sa inyong support at panonood. Till next time!